So hello no, ngayon no, ito ay tungkol ito sa mga naranasan natin dito sa mundong ito no, na mga pighati, problema, sakit no. Sa buhay ng tao, as long as buhay ang tao, ma-encounter niya talaga ang problema. Kahit mga mayayaman, problema. Ano pa kaya yung mga mahihirap na tulad natin, di ba? Ang sa akin nandito, sa atin nandito, huwag sana tayong ihinto. Ini-encourage ko ang bawat isa na patuloy na mananalig at mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga ang kasaganahan, ang saya sa puso, ay diyan lamang makakamit natin sa ating Panginoong Hesukristo at wala dito sa mundong ito. Huwag mong isipin no na magiging satisfy ka lang kung yayaman ka dito sa mundong ito. Kasi nga, wala kang mapapala sa dulo niyan. Ending niyan, kawalan. Ang bawat tao na maka-encounter sa mga problema dito, nangangahulog yan, hindi ka winawasak ng Panginoon. Minsan sinasabi natin, bakit binigyan ako ng Panginoon ng ganito mga problema? Gusto ba akong wasakin ng Diyos? Hindi. Minsan naisip natin yan, pero ang totoo ay hindi. Na-encounter natin ang ganitong mga problema hindi upang tayo ay wasakin, kundi upang tayo ay magiging matatag. Hindi natin kayang harapin ang bawat problema at pagsubok kung wala ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, without me, you can do nothing. You are nothing. You are useless. We are useless without Christ. So patuloy tayong mananalig sa Kanya. Di ba sinabi niya dito sa kasulatan? I-focus mo, ituon mo ang iyong mata doon kay Kristo. Huwag dito sa mga mundong ito. Every time na lilingon ang iyong mata sa kaliwa at sa kanan, distraction yan. Kailangan straight yung mga mata mo doon sa ating Panginoong Hesukristo. Lagi mong tatandaan na lahat tayo dito sa mundong ito nakaranas ng problema. Lagi rin nating tatandaan na dito sa mundong ito, ang problema natin napakaikli lamang talaga. Ang buhay ni Job ay isang halimbawa sa bawat buhay ng tao ngayon. Sa panahon ni Job, nawala sa kanya ang lahat, pati ang kanyang mga anak, mga hayop, lahat ng kanyang ari-arian nawala. Anong meron sa kanya? Yung asawa niya lang. Pero hindi siya huminto, hindi siya sumuko, hindi niya i-give up yung pananalig niya. Hindi siya sumuko. Kahit ilang bisis pa na winasak ni Satanas. Nagkasakit siya, maraming mga siya, hindi siya huminto. Nanalig pa rin siya. Huminto o sumuko na ang kanyang asawa pero siya hindi. Sa kahulihan, sa dulo, natanggap ni Job ang doble pa sa mga nawala sa kanya. Ganito mahalimbawa natin ang buhay ng tao dito sa mundong ito. Naranasan natin ang mga problema at pighati at pagtitiis dito sa mundong ito. Pero kung patuloy tayong mananampalataya hanggang kamatayan, tulad ni Job na natanggap niya ng doble sa huling araw, doon sa huli, ganun din ang matatanggap natin dito sa mundong ito. Hindi ko sinabi na matatanggap mo ang mga kayamanan dito sa mundong ito, kundi ang buhay na walang hanggan para doon lamang sa mga tao na patuloy na mananampalataya sa Diyos kahit pa hindi na niya naintindihan kung ano ang nangyayari sa buhay dito sa mundong ito. Kaya nga huwag tayong sumuko. Huwag tayong susuko. Patuloy tayong mananalig, patuloy tayong mananampalataya, pray without ceasing. Huwag tayong huminto sa pagdarasal sa ating Panginoon. Pray always without ceasing. Huwag tayong hihinto. Huwag sana tayong magiging hangal katulad ng mga tao. Ang daling sumuko sa maliit na problema lamang. Ang nagiging solusyon na naisip nila, pakamatay, suicide. So ngayon,
Mag-suicide ka ba? Ang problema mo, malulutas mo? Hindi. Siguro malulutas mo ang problema dito sa mundong ito, maiwasan mo yon. Yung impyerno, mas malala pa na sasapitin mo doon. Apo yun, susunugin ka doon, hindi ka na makawala doon. Doon mo ma-realize na maliit at napakaliit at walang kabuluhan ng problema dito sa mundong ito na sinukuan mo. At hinarap mo ang pinaka mas malaki pa talagang problema na walang hangganan. Diyan ka mamulat sa huling araw. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na lahat tayo dito sa mundong ito, kahit nga mga apostoles, propeta, mga lingkod ng Diyos, bago nila nakamit ang buhay na walang hanggan doon sa ating Panginoong Hesukristo, naranasan din nila ang sobra pa na naranasan natin dito sa mundong ito, sa buhay natin dito sa mundong ito. Isipin mo, yung mga problema natin dito sa mundong ito, hindi pa yan humantong sa kamatayan. Hindi pa yan humantong talaga sa parang babawiin na ang ating buhay. Kaysa ikumpara mo sa nangyayari kay Kristo. Ikumpara mo sa mga nangyayari sa mga apostoles, sa mga propeta, sa mga lingkod ng Diyos. Yung iba, pinugutan ng ulo. Yung iba, ipinako sa cross. Yung iba, kahit ano, sinunog yung iba o ano pa mang mga pagtitiis. Yang mga naranasan nila, hindi pa natin naranasan. Sa kanila, ang mga naranasan nila, mas malala pa kaysa dito sa problema na ating naranasan. Kung sila nga, hindi sila sumuko, ayon nga doon sa Biblia, natanggap nila ang mga pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan doon sa mga tao na yon. Kung tayo rin, hindi tayo susuko, hindi tayo hihinto, patuloy tayong mananampalataya hanggang kamatayan tulad nila na nagiging matatag sa kabila ng mabigat na problema, matatanggap din natin ang mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi niyong tatandaan, ang naranasan nating problema ngayon, hindi pa yan humantong sa kamatayan. Darating yung araw, gira against Christians sa mga banal na tao. Darating yung araw, may presidente na uupo sa mundong ito, one world government. Papatayin niya ang lahat ng mga Kristiyano, mga banal. Maraming mga tao na magiging banal at marami ring mga tao na banal to sinner. Maraming pababa, maraming mamamatay. Yun ang pinakamahirap kaysa sa ating naranasan ngayon. Kaya lagi nating iisipin, huwag tayong hihinto, pray without ceasing. Tiisin lamang natin ang maikling buhay na ito hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Sa mga oras na kukunin na niya tayo dito sa mundong ito, susunduin na tayo. Di ba ang sabi niya, pupunta sa kanyang kaharian, tapos ihanda niya ang iyong mga lahat doon. At pag nahanda na, babalik siya, kukunin na tayo. Iyan ang pagbabalik niya, kukunin na tayo sa mga araw ng ating kamatayan upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan na ipinapangako ng ating Panginoon Jesucristo sa darating na araw na yon. Kung tayo ay hindi hihinto at patuloy na mananampalataya, lagi natin tatandaan, ang buhay natin dito sa mundong ito lilipas. Huwag kayong magiging sakim, huwag kayong magiging hangal na gusto nyong kamit, gusto nyong abutin ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Wala kayong mapapala niyan. Wala kayong mapapala. Sabihin lang natin, matatanggap mo, magyayaman ka. Pagkamatay mo, hindi mo madala yan, hindi makakatulong yan sa iyo. Iiwan mo yan dito sa mga anak mo, apo mo, or kahit sinong mga tao. Ngayon, anong mangyayari sa iyo? Nagsisikap ka sa mga mundong ito, pero hindi ka nagsikap sa buhay mo. Ganyan ang difference. So, lagi tayo mananampalataya sa ating Panginoon hanggang kamatayan. So, hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.